Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:59. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon, Bantay Balita. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Kumusta ang tanan niining adlaw nga Biyernes? Pizza 28 na ron sa buwan sa Agosto. Apit na mahuman ang buwan. Sa maghapos na andan kita diri sa kinitibuk ang Pwersos Bantay Radio Cebu nang hinaot nga ang tanang nagtan-aw nagpaminaw nining atong programa anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayong Lactopafi.
Lacto Puffy inyong mapalit sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong CBI inyo usab nga mabati pinagi sa to ang mga partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta pinagi sa 102.9 South Radio. Mabati og makita ang ato ang Sibya tibuok kalibutan pinagi sa internet. Ka-live ta pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook page. Alang sa inyohang mga komento, mensahe, diri lang mo sud sa ato ang comment section kay aron atong mabasahan. Naasab sa ato ang comment section ang mga link di ninyo mapalit ang mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug sa ASI Laboratories Incorporated. Good morning, Joper Spence. Karon sa uluhan sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headline sa to mga balita karong adlaw dinhi sa ato. Bag-ong proposal alang sa motorcycle lane sa Bantal. Gisugyot ni Cebu City Councilor June Alcover. Lungsod sa Dumanhog niluwat na og opisyal nga pamahayag kabahin sa usa ka bata nga giingong namatay tungod sa bakuna. 382 pa lang ka mga barangay sa Central Visayas ang nakadawat og tag 200,000 sa bawat barangay makinabang program sa kauluhan. Pamantasan ng lungsod ng Maynila kon PLM, gipasidunggan si PBBM ug usa ka honorary degree sa gawas sa nasod. Laing career strike group miresponde sa Middle East. Sa agrikultura, mas taas nga taripa sa imported nga mga karning baboy. Gihangyo sa grupo sa mga pork producers. Sa paugnat sa kusog, Gilas Pilipinas kasado na sa FIBA World Cup qualifiers. Sa showbiz, panahon kuno ang Julina Marvin tandem pinaagi sa Mommy Guard. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ako si Tita M, Anchor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto puffy aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa. Ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw.
100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Atong oras alas 8:06 na sa kabuntagon ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Dunay bag-ong sugyot si Cebu City Councilor June Alcover alang sa Bantal Motorcycle Lane. Nagpakita si Cebu City Councilor June Alcover og usa ka AI generated nga hulagway kaghapon adlaw aron i-illustrate ang ihang proposal nga ibalhin sa tunga sa Bantal Corridor ang motorcycle dedicated lane imbis nga ibutang sa pinakagawas nga lane. Ipatinaw ni Alcover nga proposal pa lamang ang gipakitang disenyo ug wala pa kini mahimong final nga traffic scheme. Nanawagan siya sa publiko nga muhatag og ilang opinyon, ingon man suhestyon isip kabahin sa nagpadayong konsultasyon bahin sa traffic arrangement. Ihang iusab niya nga dili muuyon sa proposal nga ipahayag ang ilang mga kabalaka o rason imbis nga mugamit og insulto. Bantay Balita. Adapt, don't shop. Mauni ang panawagan ni Mayor Nestor Archival atol sa pagsaulog sa National Dog Day. Kini ang panawagan ni Mayor Nestor Archival sa pagsaulog sa National Dog Day alang kadtong gustong mubuhi og iro. Tungod kay adunay mga adaptable nga mga iro sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Kaghapong adlaw, Agosto 27, nabisita ang maong mga iro sa buhatan sa Mayor. Base sa datos sa DVMF, niadtong tuig 2022, adunay 51 ka mga iro ang na-rescue. Samtang sa 62 niadtong nakalabayng tuig 2023, 138 sa tuig 2024 ug 37 sa tuig 2025 ug karong tuiga sukad Enero hangtod Agosto ikabat ng kini ngadto sa 170 ka mga iro ang na-rescue. Bantay Balita. Gihikaya na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang usa ka 46 anyos nga lalaki kinsa giingong hilig magpasalba og armas niining way lisensya. Ang nadakpan sa Mabulo Police Station alas 2:30 sa kadlawon mao ang suspitsado nga si gitawag og Alfredo dunay kaipon og taga sitio Zapatera, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Una niini daling girespondihan sa Mabulo Police Station ang tawag gikan sa usa ka concerned citizen diin matud pa nakit-an ang suspek nga nagpabuto sa ihang armas de fuego. Pagabot sa kapulisan, nakuptan na sa mga silingan ang suspek kinsa nakuha na usab ang armas niini. Sa kasamtangan, gitanggong una sa Mabulo Police Station lock-up cell, samtang gihikay pa ang kaso batok sa suspitsado. Bantay Balita. Atong oras alas 8:10 sa kabutagon. Good morning, may pagtanaw, may pagpaminaw, Grace Ann Varquez Idradan. Good morning also to Michelle Manzanas. Lain nga programa nga napahimuslan sa mga public transport vehicle
nga nagamit og krudo karon nga sinati ang epekto sa fuel crisis mao ang 12 pesos nga discount sa mga accredited nga mga gasolinahan. Kaniadto tag Gs matag litro lang ang discount apan naumintuhan na kini karon sa og 2 pesos. Adunay 156 ka mga accredited gasoline station sa Central Visayas, diin 132 dinhi sa Sugbo ug 24 sa Bohol. Apan usa sa gitinguha sa maong ahensya sa gobyerno nga ma-accredit na ang tanang gasolinahan aron dili na mahasol sa pagpangita ang mga drivers ug mga accredited nga mga gasolinahan. Matud ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 Regional Director Abu Samin Matuan nga wala pa hinuon sila nadawat nga mga reklamo nga wala nihatag og discount ang mga accredited nga mga gasolinahan. Apan ugaling makasinati nini, iawhag ang mga drivers ug operators nga modangop ngadto sa ilahang mga buhatan. Bantay Balita. Alas 8:12 sa Kabuntagon, dawat og report gikan sa tuang kauban sa gawas. Tanang waste disposal facilities ipaubos sa ocular inspection. Sayranta ang detalye sa maong balita, ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, gisugyot ni Konsehal Joel Garganera nga himuon una ang ocular inspection sa tanang waste disposal facilities nga anda mo dawat sa basura sa Dakbayan sa Sugbo sa dili pa ipadayon ang bidding ug ang pagpili sa disposal facility niini. Base sa resolusyon ni Garganera, chairman sa Committee on Environment nga kinahanglan nga pagpahigayon og ocular inspection pinaagi sa pagtinabangay sa sangguniang panlungsod. Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO, Cebu City Environment and Natural Resources Office kung CCENRO, Office of the Building Official kung OBO ug uban pang buhatan og technical nga mga personnel. Tumong sa inspeksyon ang pagsiguro kung ang matag pasilidad adunay igo nga kapasidad, lig-on nga infrastruktura, adunay nakaandam nga safety measures ug environmental safeguards ug husto nga proseso sa pagdumala ug paglabay sa basura, ingon man ang gikinahanglang permits ug clearances aron makadawat sa basura sa syudad. Apil usab sa inspeksyon ang pagsuta kung unsay posibleng epekto nga masinati sa residente nga nagpalibot sa mga waste disposal facility aron dili na makadugang sa problema sa komunidad. Gipadayag ni Garganera mga kabantay radyo nga kung adunay laing lokal nga kagamhanan nga mudawat sa basura sa syudad, adunay responsibilidad ang syudad sa pagsiguro nga ang maong pasilidad dili ma-expose sa dili angay nga risgo sa panglawas. Ang resulta sa evaluasyon ug ang mga rekomendasyon gikan sa ocular inspection mahimong basihan kung kinsa ang makadaog sa bidding. Naomol ang resolusyon ni Garganera tungod kay nangandam ang syudad alay sa sunod nga bidding process sa garbage disposal services kung mapupos na ang kontrata ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Tumuusab ni Garganera nga masiguro ang bisan unsang pasilidad nga pilion adunay igo nga kapasidad ug dili mabalik ang nahitamong trash slide niadtong Enero tuig 2026. Ang resolusyon gi-refer una ngadto sa Vice Chairman sa Committee on Environment o Committee on Laws, Styling and Ordinances. Karon nga nilibkas na sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau and Cease and Desist Order batok sa Prime Integrated Waste Solution Incorporated kung PWS. Nagtakda usab og executive session ang konsehal karong Setyembre 8 ining tuiga nga kinahanglan nga tambungan sa PWS, CCENRO, OBO, CCDRRMO, DNR, EMB aron matuki ang pagpahigayon og ocular inspection ug ang teknikalidad aron mamahimong magpahigayon og luwas nga operasyon bisan pa nga gipadayon ang rehabilitasyon sa Binalio landfill. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 8:15 na sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Alias Negro sikop human nagtinir og illegal nga armas de fuego. Daling girumbo sa mga sakop sa Parian Police Station ang panimalay sa usa ka 45 anyos nga lalaki kinsa giingong nagtinir og armas de fuego.
Giila sa Parian Police ang dinakpan nga a certain Roberto alias Negro, minyo, way trabaho og taga-barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo. Gidakop ang suspek human nakuhaan og usa ka unit nga 22 Magnum revolver nga dunay duha ka buhi nga bala. Girumbo sa kapulisan ang gipuy-an sa suspek human nakakuha og search warrant gikan sa Regional Trial Court Branch 17. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ang giandam batok sa dinakpan. Bantay Balita. Diretso na sa Sildas Mambaling Police Station ang usa ka ex-convict human kini napusasan dihang nangawat og wire alas 8:40 sa buntag. Ang dinakpan mao si Joseph, 28 anyos, way trabaho og residente sa Sitio Alumnos, Barangay Basak, San Nicolas. Giingong gikawat sa suspek ang 8 ka metros nga copper wire nga nagkantidad og 2,400 ka pesos nga gipanag-iya sa Pilipinas Water nga nahimutang sa SRP sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Kasong theft ang gihikay na batok ngadto sa dinakpan. Bantay Balita. Niluwat na og opisyal nga pamahayag ang kangamahanan sa lungsod sa Dumanhog. Pinagi sa Municipal Health Office niini kabahin sa nag-viral nga post sa usa ka bata nga giingong nakabsan sa kinabuhi human kini nabakunahi measles, rubella kon MR vaccine ni atong Agosto 10. Gawa sa ilang pagpadayag og pahasubo ngadto sa pamilya sa maong bata sa Barangay Doldol. Paniguro usab ang kagamahanan sa Dumanhog nga pagpalawom sa investigasyon ini kabahin sa nitabong insidente sa maong bata. Nakig-alayo na usab ang Municipal Health Office sa maong lungsod ngadto sa DOH ug sa ubang health authorities alang sa dugang pakisusi. Bantay Balita. Alas 8:18 na sa Kabuntagon. Moabot sa 106 ka mga individual nga apektado sa bagyong Tino niadtong tuig 2025 dito sa lungsod sa Tuburan ang nakadawat og mokabat 1.6 milyones ka pesos nga cash assistance gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo kagahapong adlaw. Sa padayon nga pag-abag sa kapitulyos mga apektado sa maong bagyo. Si Governor Pamela Pam Baricuatro mao'y nangu sa pagpangapod-apod pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO diin matag individual nakadawat og tag 10,000 ka pesos. Gawas pa niini, nakadawat usab og dugang napo ka kilong bugas gikan sa nasudnong kagamhanan nga magsilbing suporta sa mga pamilya sa ilang pag-recover sa epekto sa bagyong Tino. Mapasalmaton si Mayor Christian Diamante sa Tabang gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa ihang mga constituente nga naapektuhan sa nahisgutan nga bagyo. Bantay Balita. Alas 8:19 na sa Kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Isusi ni Governor Pamela Baricuatro ang nagpadayon nga mga trabaho sa pagpaayo sa Tuburan District Hospital. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. May buntag og daghang salamat Kabantay Ramer. Gibisita ni Governor Pam Baricuatro ang nagpadayon nga mga trabaho sa pagpaayo sa Tuburan District Hospital samtang naningkamot ang kagamhanan probinsyal sa Sugbo nga sulbaron ang dugay na nga mga problema sa infrastruktura ug paligunon ang mga serbisyo sa panglawas sa maong pasilidad. Mibisita si Governor Pam Baricuatro sa ospital uban ni Dr. Sheila Fasiol, Pangulo sa Provincial Health Office ug Mayor Christian Diamante sa Tuburan aron susihon ang tagan sa mga proyekto nga nagtumong nga himuong mas luwas, mas daling maabot ug mas kompleto sa kahimanan ang pasilidad aron makaalagad sa mga pasyente gikan sa Tuburan
ug mga silingang lungsod sa pagkakaron. Giklasipikar kini isip usa ka infirmary ug dugay na nga nagkinahanglan og dagkong mga pag-ayo ug pag-upgrade ang Tuburan District Hospital. Usa sa mga nagpadayon nga problema niini mao ang pagbaha panahon sa kusog nga ulan, diin ang tubig matigom sa likod ug daplin sa pasilidad tungod sa kakulang sa hustong sistema sa kanal o drainage. Ang pagbaha nagdala og mga kabalaka nga labaw pa sa hitsura sa palibot sa ospital. Nakaapekto kini sa sanitation, kaluwasan sa mga pasyente o empleyado, agianan sa mga ambulansya o mga kawani ug sa kapasidad sa ospital nga makalihok nga hapsay panahon sa kusog nga ulan. Gipasiugda sa inspeksyon ang mga paningkamot sa gobyerno sa probinsya aron matubag kini nga mga kabalaka pinaagi sa nagpadayon nga mga pagpaayo sa infrastruktura. Gipakita ni Dr. Brian Vivar, ang hepe sa Tuburan District Hospital ngadto sa gobernadora, ang mga kasamtangang kalambuan sa mga pasilidad sama sa pagsiminto sa agianan sa sakyanan ug agianan sa mga tao sa hospital ug ang pagpaayo sa parkinganan ug sistema sa drainage nga nagkantidad og kapin sa 6 milyones ka pesos. Lakip na ang uban pang mga kalambuan sa district hospital sama sa pagtukod sa morgue, parkinganan sa ambulansya ug maintenance building, pasilidad alang sa pagtipig sa hazardous waste, pagkumpleto sa annex building ug pagpintal, pag-usab sa ospital nga nagkantidad og kapin sa 15 milyones ka pesos. Kining mga pagpaayo gituyo aron mahimong mas luwas ug mas magamit ang palibot sa ospital ilabi na panahon sa kusog nga ulan ug mga emerhensiya. Ang hustong sistema sa kanal makatabang sa pagpugong sa pagbaha, samtang ang gipaayo nga mga agianan sa sakyanan ug mga agianan sa tao makapasayon sa mas luwas nga paglihok sa mga pasyente, kawani ug mga ambulansya. Gipaligon usab sa probinsya ang puwersa sa trabahante sa ospital. Sumala ni Capitol Health Consultant Dr. Neki Catalan, ang Tuburan District Hospital adunay 49 ka mga kawani sa panglawas sa pagtapos sa miaging administrasyon. Ubos sa administrasyon ni Governor Pambari 4, dugang 67 ka mga trabahante sa panglawas ang gidugang nga naghimo sa kinatibuk ang ihap sa mga trabahante nga 116. Ang ginaghanon sa mga doktor misaka gikan sa tuto ngadto sa siyam, samtang ang mga nurse misaka gikan sa siyam ngadto na sa 33. Ang mga dugang nga mga kawani gilauman nga makapauswag sa pag-apod-apod sa mga taha sa ospital, makahatag og dugang nga mga trabahante nga moatiman sa mga pasyente ug makapalig-on sa adlaw-adlaw nga operasyon sa pasilidad. Ang pagdugang sa mga kawani nahitabo samtang nagpadayon ang ospital sa pagbag-o sa infrastruktura. Nini ubos sa pagdumala ni Dr. Vivar kinsa bilingkod sa katungdanan niadtong Agosto tuig 2025. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Nagatod sa tong oras alas 8:24 na sa Kabuntagon. May pagtan-aw diay ni Ma'am Jag Cavalida. Good morning sa Bus Rani Topic. Padayon ta sa dugang tudling sa toang mga balita. $382 pa lang ka mga barangay sa Central Visayas ang nakadawat og tag 200,000 sa bawat barangay makinabang program. Sa kapin 3,000 ka mga barangay sa Central Visayas, 382 pa lang ang nahatagan na og pondo nga 200,000 ka pesos para sa bawat barangay makinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang usa ka gatos ka libo ka pesos para sa scholarship assistance sa 5 ka mga graduating students, samtang ang laing usa ka gatos ka libo ka pesos para kini sa proyekto sa barangay. Dinhi sa syudad sa Sugbo nasabutan sa 80 ka mga barangay nga ang usa ka gatos ka libo ka pesos ipalit og monoblock chairs ingon man mga tents. Apan do na pay usa ka barangay ang wala pa mahatagi og pundo tungod kay wala pa makakumpleto sa requisitos. Duha sa mga barangay sa syudad sa Sugbo ang nakakumpleto na sa requisitos mao ang barangay Kamputhaw ug barangay Zapatera.
Aduna na sila naapil nga 5 ka mga scholars sa ilahang barangay ug natunol na usab ang tag 20,000 ka pesos ngadto sa mga scholars. Apan sa habig sa sapatira ila kining gidiretso ngadto sa mga tunghaan kung asa naka-enroll ang ilang mga scholars. Gipasalig sa duha ka mga barangay nga ila gyud gisusi ang kadtong mga graduating students nga labing nang inhanglan sa maong assistance. Gipasalig usab ni Norman Contado sa Department of Interior and Local Government na dunay nagmonitor sa mga benepisyaryo aron sa pagsiguro nga angayan gyud silang makadawat og dili ang kadtong mga anak o kaliwat sa mga barangay officials. Bantay Balita. Alas 8:26 sa kabuntagon. Good morning, Ma'am Carmeleta. Watching all the way from Manila. % sa mga benepisyaryo sa fuel subsidy sa LTFRB 7 nakadawat na. Ikabat na sa kapin 80% sa target nga mga benepisyaryo sa fuel subsidy ang nahatagan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7. Ang mga kwalipikadong drivers nakadawat na og tag 5,000 ka pesos. Ang naasoing buhatan adunay target nga 24,000 ka mga operators ug 19,000 ka drivers nga mahatagan sa mga assistance subay sa nating epekto sa fuel crisis. Sa pagkakaroon nagpadayon gihapon ng ilang pagapod-apod pinaagi sa cash o digital platforms. Bantay Balita. Alas 8:27 sa kabuntagon, dawat taglaing report gikan sa tong kauban sa gawas. Peso Negros Oriental nakadawat og daghang award sa 2026 Congressional Congress. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tong kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat lang Kabantay Ram sa ito nga balita ka butagad nakadaog og daghang pasinungog ang Public Employment Service Office kung piso sa Negros Oriental atol sa First Regional Piso Map Negros Island Region Congress sa 2026 nga gipigayon sa Nature Village Resort sa Talisay City, Negros Occidental. Lakip sa mga nadawat ang award ang Top Performing Piso Manager, Most Number of Job Fair Conducted Most Duly Programs Implemented aga highest number of hairs on the spot atol sa mga job fair. Yatagan usab ang pag-ila ang Piso Negros Oriental tungod sa pinakadaghan nga career development sa support program, pagkahimong top 3 get implementer og sa pagsiugda sa mga meeting, seminar o training niadto nga 2025. Giila usab sa malampusong pagbigayon sa Labor Day Job Fair nga nakatampo sa paghatag og dugang oportunidad sa mga nangitag trabaho sa probinsya. Mao na ito nakalam nga balita karong buntag Kabantay Ram sa dili pa atong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action nanukad diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 8:29 na sa kabuntagon. Ug mao toy naglangkob sa toang mga balitang lokal karong adlaw. Good morning Sir Roger Moon. Ang report nga gipadangat ni Kabantay Alan Rosete, mahingpit nagtapos sa toang mga balitang lokal. Sa toang pagbalik mga detalye sa mga balita sa kauluhan. Gipasidunggan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila si President Bongbong Marcos. Unsa ni nga pasidungog? Ato ning sayran sa toang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopapi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopapi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopapi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bantay Balita. Atong oras alas 8:35 na sa Kabuntagon. Good morning sa ato ang 532 ka mga viewers. Asa man mo dapita nagtan-aw karon?
ihapit ko no og comment sa ato ang comment section para mahiwaan nato og asa kutob na abot ning ato ang sibya. Padayon ta sa dugang tudling sa ato ang mga balita o garita sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Pamantasan ng lungsod ng Maynila kon PLM, gipasidunggan si PBBM og honorary degree. Gipasidunggan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila kon PLM, usa ka honorary degree si Presidente Bongbong Marcos Jr. isip pag-ila sa iyang nahimong kontribusyon og serbisyo sa nasod. Dawaton sa presidente ang maong pasidungog isip guest of honor sa ika-58 nga commencement exercise sa PLM kaghapong adlaw. Samtang sa laing balita, Malacañang way nakitang problema sa patakaran paggamit sa confidential funds. Way nakitang problema ang Malacañang sa patakaran paggamit sa Confidential Intelligence Funds kon CIF. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro, naklaro ang mga patakaran sa Joint Memorandum Circular 2015-01 ug dapat lang kining sundon sa mga mugamit sa maong pondo. Kini ang tubag sa palasyo sa planong pag-amyenda sa Commission on Audit sa rules sa CIF subay sa nitumaw nga mga isyu sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkanayon si Castro nga di ang patakaran mo ay problema kundili ang tao nga nigamit sa pondo. Dugang pa nga mamahimong iliko ang rules kung adunay mutuyo sa pagbinuang o pagsupak sa gikatakdang proseso. Sa nasayran, lakip ang Office of the President sa mga buhatan na mudawat og CIF gikan sa national budget. Bantay Balita. Alas 8:37, good morning Sir GC Kabingke. All the way from the US of A. May buntag sab sa tanang mga alumni sa University of Cebu Main Campus. Mercy Gula Gapor, good morning. Nagtanaw gikan sa St. Bernard Leyte. Morning ni mo diha ma'am og sa imuhang mga kapamilya. Alas 8:38 sa Kabuntagon. Naka-endorso na sa plenaryo ang sugyot nga Comprehensive School Safety and Security Act o Senate Bill 2426. Ang maong sugyot subay ni sa nahitabong shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban City, Zamboanga City ug sa naunang mga insidente sa violence sa mga eskwelahan nga naglambigit og mga minor de edad nga mga tinun-an. Obligahon niini ang metal detectors, CCTV ug uban pang mga screening equipment sa mga tunghaan nga ibase sa risk assessment ug paginhanglan sa mga eskwelahan. Bantay Balita. Alas 8:39 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Chudora Crudatinho Berdera. All the way from Bohol, Cebu, Bohol. Good morning, Arkpal. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Gibalhin sa National Bureau of Investigation Gibalhin si National Bureau of Investigation Official Attorney Jeremy Lutok, isip direktor sa Region 8 base sa post ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Kaniadto nagsilbi si Lutok isip Regional Director sa NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hipi usab sa NBI Cybercrime Division. Una nang napagya si Lutok sa miaging mga simana human
mitistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Alas 8:40 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Elisa Luvitos, all the way from Argao, Cebu. Zenaida Briguli, good morning sa lahat ng barangay San Vicente, San Juan, Southern Leyte. Good morning, Sab, Ma'am Tonya Chavez from Tuburan, Cebu. Langdong Kinon. Padayon ta sa ato ang mga balita, arita sa mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Laing career strike group may respondi sa Middle East. Nangandam na ang US Navy sailors nga na-assign sa Theodore Roosevelt Career Strike Group alang sa usa ka deployment sa Middle East nga mulungtad og sobra 7 ka bulan samtang ang panagbangi sa US ug Iran nagpadayon nga way klaro nga kahumanan. Ang Nimitz class nga aircraft carrier sa nga USS Theodore Roosevelt, ang mga escort niini ug ang nagsakay sa Carrier Air Wing 11 gilauman nga mubiya sa San Diego sa umaabot nga mga semana alang sa US Central Command. Ang strike group muhupay sa USS George Washington nga nakabase sa Japan nga nisulod sa US 5th Fleet area sa niaging semana. Sukad nagsugod ang Operation Epic Fury niadtong Pebrero 28, ang US nagmintinar sa usa ka padayon nga carrier nga presensya sa Arabian Sea. Gikan didto ang mga puwersa nagpahigayon og mga strike sa Iran ug nagpatuman sa usa ka naval blockade sa Tehran. Dugay pag mahumang tensyon dito da. Dugay pa ni muuso sa tong precious gasolina. Good morning, BG Bill Sumbilon. Ana Marie Gonzaga, good morning. Bibiano Bantasan, good morning, sir. Watching from Malitbog, Albuera, Leyte. Good morning, sab, sa itong mga kaparintihan dihas Kabatuan. Dosi patay, 54 na samdan sa nagkadagkong wildfire sa Alegria, Algeria. Kulbaan na tong mga silingas Alegria dong kinon. Dosi patay, 54 na samdan sa nagkadakong wildfire sa Algeria. 12 katao ang namatay ug 54 ang nasamdan human mikatag ang dakong wildfire sa mihanang bahin sa Algeria samtang nagpadayon ang grabing heatwave sa North Africa. Suma sa Algerian Interior Minister Said Sayud, 5 na sa mga namatay gikan sa Jijil, 4 sa Bijia ug 3 sa Tizi Ouzou. Sa 54 nga nasamdan, unom ang critical ang kondisyon o gitambalan na sa intensive care. Niadtong Miyerkules, naka-record ang Civil Protection Authorities og 154 kasunog sa tibuok Algeria, sulod lamang sa usa ka adlaw. Tungod sa peligro, daghang pamilya ang gipabakwit gikan sa mga lugar nga pinakaduol sa kalayo. Ang mga wildfire misamot samtang gigo ang Algeria og silangang Tunisia sa grabe kayo nga kainit. Giingon sa mga eksperto nga ang nakagrabing heatwaves, buwaw o climate change nakatampo sa mga mas kusog, mas delikadong wildfire sa rehiyon. Bantay Balita. Alas 8:45 sa Kabuntagon. Good morning, Emilio Hidalgo. Nestor Binauhan, good morning from Ronda.
Good morning sab ngadtong Ma'am Emma Pedicio from Ubay, Bohol. Dagan kayong salamat ha sa inyong feedback kung asa mong dapitan nagtan-aw sa ato ang programa ron. Bohol, Leyte, Ronda, Patas, US of A, Manila. Good morning. Dugang tudling sa mga balita sa gawa sa nasod. Usa ka talagsaon nga pagbisita sa Moscow ni CIA Director John Ratcliffe ang nakadani sa international attention human gikataho sa mga US media nga iyang gipahimangnuan ang Russia batok sa posibleng pag-atake sa mga miyembro sa NATO. Iabot si Ratcliffe sa Moscow niadtong Agosto 25 alang sa mga pakighinabi sa Russian intelligence officials. Suma sa mga report, ang pagbisita may kalabutan sa kabalaka sa US intelligence nga mahimong sulayan sa Russia ang katakos ug panaghiusa sa NATO pinaagi sa limitado nga aksyon o pag-atake batok sa mga miyembro niini. Wala makikita si Ratcliffe kang Russian President Vladimir Putin apan giingong sa Kremlin nga na-brief si Putin bahin sa naisgutan sa maong mga pakighinabi. Wala usab gibutyag sa Kremlin ang insaktong mga topiko nga ilang nahisgutan. Bantay Balita. Alas 8:47 sa Kabuntagon. Elvisa Canillas watching all the way from Maranding. Morning, Sir Bienvenido Villar Jr. watching from Negros Oriental. Alas 8:47 sa Kabuntagon, arita sa ato ang balita sa agrikultura. Bantay Balita ngayon, Agricultural News. Mas taas nga taripa sa imported nga karning baboy gihangyo sa grupo sa mga pork producers. Niapila sa gobyerno ang nagkadaiyang grupo sa pork producers nga ibalik ang mas taas nga taripa sa imported nga mga karning baboy. Base kini sa Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, Philippine Pork Council Alliance Incorporated ug Agricultural Sector Alliance Party List aron solusyonan ang sobra-sobrang pag-import sa karning baboy. Ihangyo sab nila nga hisgutan o hugtan ang pagpamaligya og frozen nga karning baboy ug ubang produktong baboy aron masiguro nga luwas kanon ang mga produktong mapalit sa mga konsumidor nga mga Pilipino. Dugang pa nga mas maayong mupalit og baboy aron makatabang sa lokal nga industriya. Dapat mabalanse pud ni. Magnihit pong supply kay Y import, hindi makasupply ato ang mga local producers, umahal sang presyo. Pero padaghanon sa dang import, entonces ang atong mga mamuhi ay baboy. So, balance lang. Ay buntag, Sir Bienvenido Rago from Inayawan, Cebu. Alas 8:49 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Mubalik sa aksyon ang Gilas Pilipinas karong Agosto 28 kontra Jordan sa Mall of Asia Arena. Isip unang duwa sa second round sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sunod ang ilang panagatubang sa Iran sa Agosto 30. Mas importante ang duha kadua tungod kay 2-4 ang record sa Gilas gikan sa first round ug naa sila sa ikalima nga pwesto sa Group E. Ang top teams maoy maglumba alang sa pwesto sa 2027 FIBA World Cup.
Si Kai Soto ang usa sa sentro sa Gilas karon human sa iyang pagbalik sa national team apan wala si Justin Brownlee tungod sa iyang injury. Busa mas dako ang responsibilidad sa mga local players. Si Junmar Fajardo magpabilin usab sa Gilas alang sa crucial nga window bisan pa nga una niyang gihuna-huna ang pagretiro gikan sa national team. So niya ang mga schedule sa mga musunod nga duwa: Gilas Pilipinas versus Jordan, Agosto 28, Mall of Asia Arena. Gilas Pilipinas versus Iran, Agosto 30 sa Mall of Asia Arena lang gihapon. Good morning, Sir Jose Orbita Jr. All the way from Albor, Bohol. Buntag sa Orbita family. Sa laing balita sa paugnat sa kusog, Serena og Venus Williams balik duwa sa US Open Doubles. Balik sa US Open ang managsuon nga tennis legend nga sila si Serena og Venus Williams. Human sila mahatagan og wild card aron makigkompetensya sa women's double sa 2026 US Open. Kini ang unang higayon sukad 2022 nga magduwa pag-usab ang managsuon isip doubles team sa usa ka Grand Slam. Sa ilang siyam ka US Open appearances isip Paris, nakadaog sila sa women's doubles title ni adtong 1999 ug 2009. Pag-upausab silang nag-reunite sa Cincinnati Open ni adtong Agosto apan napildi sila sa first round. Si Serena nga 44 anyos na karon, pag-ulang usab mibalik sa competitive tennis human sa hapit 4 ka tuig nga pagkawala sa tour. Samtang si Venus nga 46 anyos na nakadawat usab og wild card para sa US Open Women's Singles. Sa ilang career, nakakolekta na sa Williams sisters ang 14 ka Grand Slam doubles titles, nakip ang daha ka US Open Championship. Ang ilang 2026 US Open doubles campaign magsugod sa September 3 ug 4. Alas 8:53 sa kabuntagon. Atong sayran unsay mga pangwahing or mga latest nga mga kalihukan sa natad sa showbiz. Atong dawato ng report ikan sa tuang Showbiz News Patroller Grace Baquero. Liza Soberano hurado sa Venice Film Fest. Usa si Liza Soberano sa mga napili nga hurado sa Golden Globes Impact Prize for Documentary sa Venice Film Festival. Among award gihatag sa Artemis Rising Foundation o gitumong sa pagpasidungog sa documentary nga epektibong nagpakita sa mga isyu sa katilingban pinaagi sa maayong pagkasaysay sa istorya. Sa laing bahin, mas misamot ang chika nga nagbalik na sila Katrina Halili o Chris Lawrence human ikatap ang taho nga matud pa nag-ipo na ang duha sa pagpuyo sa usa ka balay kauban ilang anak na si Katie. Butang kini nga gikalipay sa ilang fans gumikan kay matud pa na porma na og balik ang ilang pamilya. Bisan walay opisyal nga kumpirmasyon gikan sa duha bahin sa ilang relasyon apan base sa ilang mga litrato nga gipatik sa social media ug sa ilang mga tinagdan sa usag-usa daghan na nagtuo nga nagbalik na ang duha. Para sa mga fans ni Jolina ug Marvin, ang ilang pagbanhaw sa serye giatngan. Gipistahan sa fans ang behind-the-scenes photos nila Jolina Magdangal ug Marvin Agustin alang sa umaabot nila nga serye sa TV5 nga Mommy Guard. Tungod sa maong mga hulagway, naghinam-hinam na sa maong serye ang ilang fans. Mao kini ang nagbanhaw sa iconic tandem nila Jolina ug Marvin human sa taas nga katuigan. Gikatakdang ipasalida sa TV5 karong Setyembre ang Mommy Guard. Og mao kana ang naglangkob sa atong Showbiz News karong adlaw.
Para sa Bantay Radyo Cebu, kini si Kabantay Grace Baquero, nagbabantay sa Sambayanang Pilipino. Daghan kayong salamat Kabantay Grace Baquero sa imuhang mga showbiz update. Matoy naglangkob sa itong mga balita karong adlaw mga higala. Ang atong mga balita hinikay gikan sa ato ang lawak balitanan sa ato ang Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Litihio. Good morning, Jupax Gilyacone. Mayong buntag na minaw mi diri sa Top Hill, Pilit, Kabangkalan, Mandawi City. Jojo Gilyacone and family. Good morning, Sab Ariel Fabiosa. Watching from Calapi, San Isidro. Happy birthday, Captain Inday Rosario Tesorio Omania. Happy birthday, Cap. Ang ato mga balita, gidalit ka nato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lactopafi. Lactopafi mapalit sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Laing nagsuporta niya to ang tulmanon, ang ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Kung nagkaproblema ka sa baho sa tangkal sa imuhang iro, sa imuhang manok, imuhang baboy, gamit og Inzumo. Wagtang ang baho, wagtang ang kagaw, wagtang ang langaw. Dili kuyaw gamiton kay organic kini, isagol lang sa tubig. Imong isagol sa tubig nga ibanwas, ilimpyo sa mga tangkal. Wagtang ang kagaw, wagtang ang baho, wagtang ang langaw. Dili kuyaw matilapan sa inyong mga buhi nga hayop, ikan kay organic kini. Di manimuha inyong tangkal, di mo awayon sa inyong silingan. Inzumo. Atong pasalamatan ato ang mga kauban nga mipadangat sa ilahang mga report karong buntaga. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete o Kabantay Grace Baquero. Ato sa pasalamatan ato ang mga partner station. 95.3 One Heart Radio DYAG, 102.9 South Radio. Labaw na kong pasalamatan ang tanan natong mga nagpaminaw o nagtanaw dinhi sa ato ang tulumanon, sa ato ang mga followers sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Sangan sa kinatibuk ang Persos Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabagan sa ato ang Vice President for Administration Attorney Miko Sabaliero, ato ang Station Manager Sir June Carillo. Ako ang technical partner diri sa to ang Masters Control. Kapit na hotdog battery. Kinon Siniza. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtanaw. May buntag ka natong tanan ug happy weekend. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.